Yaw kamusta mga kabuzzer? Kahapon nga ay naganap ang isa sa mga nakakagulat at hindi inaasahang trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Dallas Mavericks, na talagang gumulantang sa buong NBA. I-trade lang naman kasi ng Dallas Mavericks ang kanilang star player na si Luka Doncic, kasama sina Maxi Kleber at Mark F. Morris, papuntang Los Angeles Lakers, kapalit si Anthony Davis, Max Christie at 2029 future first-round pick. Nakasama din sa trade na ito ang koponan ng Utah Jazz, kung saan nakuha naman nila ang future second-round pick ng Dallas, at si Jalen Hood-Schifino mula sa Lakers. Hindi talaga inaasahan ang trade na ito, dahil walang sino man ang nag-akala na i-trade pala ng Mavs si Luka Doncic, na sinasabi pa ng mga NBA expert na untouchable. Sa panig naman ni Anthony Davis, di naman masyadong nakakagulat na i-trade siya ng Lakers. Ilang beses na rin tayong nakakakita ng mga star player, na bigla na lang i-trade sa kalagitnaan ng season. Ang malaking tanong, sino sa tingin nyo ang panalo sa trade na ito? Kung babalikan natin ang mga naunang report tungkol sa mga nilulutong trade ng Lakers, nabanggit nila na target nilang makuha si Luka Doncic, upang ipalit kay LeBron James sa oras na magretiro na ito. Kumbaga, looking forward na ang Lakers sa post-LeBron era, at naghahanap na sila ng bagong franchise player. Dahil sa trade na ito, ay natupad na ang pangarap ng Lakers na magkaroon na sila ng bagong franchise player, sa oras na magretiro na si LeBron James. Kung business ang pag-uusapan, walang duda na panalong-panalo ang Lakers sa trade na ito, dahil isa si Luka Doncic sa mga top players ng NBA ngayon, at hindi maitatanggi na napakalakas ng kanyang karisma sa mga fans. Tinitignan din ngayon si Luka bilang ang susunod na muka ng NBA for the next decade, at kung ikaw nga naman ang isa sa mga may-ari ng Lakers, ay siguradong tuwang-tuwa ka, dahil nasa team mo na ang player na magiging muka ng NBA sa mga susunod na taon. Kung sa play naman ang pag-uusapan, malaking question mark pa rin kung fit nga ba na magsama sa iisang team si Luka at LeBron, na parehong ball dominant. Walang duda na si Luka ang isa sa mga best player ngayon sa liga, at proven na kaya niya talagang bumuhat ng isang team sa playoffs at maging sa finals. Habang si LeBron naman ay halimaw pa rin ang kanyang mga stats kahit 40 years old na siya. Malaking katanungan pa rin kung makakabuo nga ba ng isang solid na chemistry ang Luka-LeBron tandem. Alam natin na kinakailangan munang magtagal ang bola sa kamay ni Luka, upang maging epektibo ang kanyang playing style sa loob ng court, at ganun din naman si LeBron. Kaya ang tanong, sino ang magiging main option at secondary option, sa pagitan nina Luka at LeBron? Sigurado rin na malalagay ngayon sa alanganin ng interior defense ng Lakers, dahil wala na sila ngayong legit center, na pwede nilang ipangtapat sa mga dominant big man gaya nina Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, at Victor Wembanyama. Well, hindi pa naman tapos ang trade deadline, at inaasahan na gagawa ulit ng galaw ang Lakers upang makakuha sila ng isang legit big man, na papalit sa iniwang pwesto ni Anthony Davis. Sa panig naman ng Dallas, kung long-term ang pag-uusapan ay masasabi kong naging dahado ang kanilang team sa trade na ito. Di hamak na mas bata si Luka Doncic na nasa 26 years old pa lang, kumpara kay Anthony Davis na 32 years old na, at napakadami na ring injuries ang kanyang pinagdaanan. Inaasahan na nasa 1 o 2 taon na lang ang itatagal ng prime years ni Davis, kumpara sa mas batang Luka na maraming taon pa ang itatagal sa liga. Kung sa play naman ang pag-uusapan, masasabi ko rin na nakinabang ng malaki ang Mavs sa trade na ito. Tandaan natin na matagal nang nagre-request noon si Davis sa Lakers, na bigyan siya ng isang legit na center na kapartner. Ito ay upang makabalik siya sa kanyang natural na posisyon na power forward, at marami ang naniniwala na mas halimaw ang performance ni Davis kapag siya ay nasa 4 position. Ngayong nasa Dallas Mavericks na si Davis, meron na siyang kapartner dito na mga legit center, at ito ay sina Daniel Gafford at Derek Lively. Siguradong isa ang Dallas sa mga team na magdodominate sa pinta, dahil sa Gafford-Davis tandem sa ilalim ng ring. Bukod doon ay napapalibutan din sila ng mga pure shooter, gaya nina Kyrie Irving at Klay Thompson. So imagine niyo na lang kung anong klaseng opensa ngayon ang ipapakita ng Mavs, kung saan kaya nilang mag-dominate sa paint, pumunto sa high post, at magpakawala ng mga 3-point shots. Siguradong mas lalakas pa ang interior defense ngayon ng Mavs, at kaya na nilang tumapat sa mga team na may mga solid big man.
Kaya kung play lang ang pag-uusapan, walang duda na panalong-panalo rin ang Dallas sa trade na ito. Kasi sa mga report na inilabas ng mga NBA Inside reporters, binanggit ng GM ng Mavs na si Nico Harrison, na nasa winaw mode na ang kanilang team. Pero kabaligtaran nito sa kasalukuyang pinapakita ng Mavs, dahil sa ngayon ay nasa 9th spot sila ng standings sa West, at nanganganib na baka hindi sila makapasok sa playoffs, lalo't injury pa rin hanggang ngayon si Luka Doncic. Ang pag-trade daw kay Luka ang naisip na paraan ng Mavs, upang ma-upgrade ang kanilang lineup at makabuo ng isang team na pang-championship contender. Pero team ang kanyang pagtaba at pagbigat ng timbang, na nagiging dahilan ng kanyang mga injuries. May mga lumalabas din na report na hindi na raw masaya si Luka sa team ng Dallas, at posible na mag-request na rin ito ng trade. Kung totoo man ang report na ito, hindi na rin natin masisisi si Luka, dahil sa loob ng 7 taon niyang paglalaro sa NBA, hindi siya masyadong nabibigyan ng mga kakampi na pang-all-star, na makakatulong sa kanya sa loob ng court. Ngayon season ay nagkaroon naman siya ng 2 all-star teammates na sina Klay Thompson at Kyrie Irving, pero hindi naman maganda ang itinatakbo ng kanilang team. Ang ginawang pag-trade ng Dallas Mavericks kay Luka Doncic, ay talagang gumulat sa buong NBA world. Kapansin-pansin ngayon na tila umiiwas na ang mga NBA teams, na magbigay ng malaking kontrata sa kanilang mga star players, at sa halip ay mas pinipili na lang nilang i-trade ang mga ito. Kayo ba mga kabuzzer, sa tingin nyo ba ay tama ang naging desisyon ng Dallas Mavericks na i-trade si Luka Doncic? Isama na rin natin sa update ang isa pang blockbuster trade na naganap sa pagitan ng Sacramento Kings, San Antonio Spurs, at Chicago Bulls. Official nang mapupunta sa San Antonio Spurs ang star point guard na si De'Aaron Fox, at si Jordan McLaughlin, habang makukuha naman ng Sacramento Kings si Zach LaVine at multiple first-round picks ng Spurs. Mapupunta naman sa Chicago Bulls sina Kevin Huerter, Zach Collins at Trey Jones. Dahil sa trade na ito ay magkakaroon na ng kaduo ang young star na si Victor Wembanyama sa koponan ng Spurs.